Nagluto na naman ako ng breakfast ng aking panganay. Naghingi siya ng help daw. Help! Help! Kasi nakaupo nga siya sa pram. Nagluto ako ng itlog. Nagluto ako ng hash brown doon sa labas. Puntahan ko muna. Nagpatulong siya sa kanyang, pagbaba sa kanyang pram. Tapos pagbaba niya, gusto niya iswing yung kanyang kapatid. Kasi yung kapatid niya nasa swing. Ayun, kausap nila yung, tawag doon, nakatingin yung asawa ko doon sa cellphone. Jacob, ha? Kabayi ang libayan mo. Kabati ka? Mommy is cooking eggs. Wait lang ka to, wait lang. Bantay ito yung libayan, banaw rin. Here, mommy is cooking your egg. Yeah, here. Go, daddy is calling you. Ay, tapan kayo na ng gripo. Kasi dyan kayo sa bintana. Tinitingnan nyo ako, dyan kayo sa bintana. Ang bata na to. Laging excited sa pagkain. Healthy naman yung kinakain niya, hindi naman yung... Hoy, nasaan na yung daddy mo dyan? Pinakailaman mo na naman ang cellphone ko, Jacob, ha? Sa morning. Diba? Kanina pa sila nag-usap, ngayon lang mag-good morning. Ganyan lang yan yung itlog ng anak ko. Nakita niyo ba? Yan. Gatas. Tsaka itlog lang. Wala yan asin. Kahit ano. Simula pa nung baby siya, umpisa siya kumain. Nag-start siya kumain ng solid. Itlog yung lagi kong pinapakain sa kanya. Ang kanyang almusal, ito. Yan. Tapos yung kanyang potato tots doon sa labas. Na pag naluto ko ko. Saglit lang naman nilagay, mga 15 minutes. 15 minutes ko lang siya nilagay. Grabe talaga ang lamig na yung umaga pagkagising namin. Diyos ko. Grabe, parang alam niyo yung hawak niyo yung ice. Ganun ang feeling ng kamay ko pag ginawakan yung ice. Ganun ang feeling ko. Grabe kalamig. Minsan naman may umaga na na hindi siya ganoon kalamig, pero ngayon talaga sobrang lamig. Bihira lang yung ganitong morning na grabe kalamig. Yung sasakyan ng tawag din yung windshield ng sasakyan ng asawa ko parang nag-yellow na. Naga-ice ba? Silipin ko muna yung yung niluto sa labas. Reklamo siya kasi nauubusan daw yung egg niya. Almusal ko yung hash brown. Ano ko yung egg niya? Bawa sana to sa akin. Kaso lang, wala naman akong choice. Nagawa na din yung isa. Ano daw? Hindi na sana ako kakain, kaso lang. Kasi kinain ko lang kanina yung hash brown. Kasi gutom ako. Isang peraso lang yung kinain ko. Kaya nagano ako ng oats at saka gatas. Natulog mo yung bunso. Kasi iyak siya ng iyak. Stress ako na nakaka-stress. Alam mo yung umiiyak. Yung iyak niya. Basta na-stress ako sa iyak niya. Kasi yung panganay ko nag number 2. Kailangan ko siyang hugasan. Ang aking anak na pambunso, nagay ko sa prom, tapos nakatingin sa amin, nakaharap sa amin. Gusto is iyak siya ng iyak. Basta yung iyak niya, alam mo yung naiintindihan niya ng mga nanay.
Ano ang ibig kong sabihin. So, nilagay ko sa duyan, iyak siya kunti. Habang, binibisan ko yung kuya niya. Tapos, duyan ako. Duyan. Iyak pa rin siya ng iyak. Yan ang buhay namin dito sa Australia kasi, wala ka namang mahingian ng tulong. Sino naman tutulong sa'yo dito? Yan ang buhay namin. Marami akong nakikitang video na, alam mo yung mga nanay dito, akala mo yung relax lang sila sa video nila, pero sa totoo niyan, hindi nila siguro lang pinapakita, nahihirapan talaga yan sila. Ako nga, nahihirapan ako eh. Hindi lang talaga nila pinapakita yan. Nakaka-stress yung, alam mo yun, lalo na may anak, tapos walang tumutulong sa'yo, yun, mahirap dito na, yun ang, kalaban namin dito na nakatira ng mga asawa, nakapag-asawa ng foreigner, ganyan ang buhay dito. Gusto mo pahinga, hindi ka naman makapagpahinga kasi sino magbabantay ng anak mo, ikaw pa din. Pares nun sa yung asawa ko nagtatrabaho tapos ako lang dito sa bahay. Kaya, mo yun, mahirap. Mahirap. Marami akong nakilala dito na nakausap ng mga Filipina na nanay. Ang lagi nilang sinasabi, mahirap dito. Alam mo yun, yung sabi nila na gusto ko pa mag-anak kaso lang mahirap. Alam mo yun, kahit ako, gusto ko pa mag-anak, gusto ko pa ng maraming anak kaso lang ang buhay nga dito mahirap. Mahirap na wala kang katulong mag-alaga sa mga anak mo pa, tapos sa'yo lahat, tapos yung asawa mo sa trabaho. So yun ang ibig kong sabihin na mahirap. Mga nanay dito nahihirapan, mga nanay na kapag asawa ng foreigner nahihirapan sa buhay. Diba, kakasabi ko lang sa inyo, pinilisan ko na lang tapos kain ko. Kaya kakasabi ko lang sa inyo na pinatulog ko yung bunso, nakatingin siya sa akin. Nagising siya after ng mga 10 minutes. Gising na siya. Tawa-tawa ka pa dyan. Kasi daw doon, hindi siya naka number 2 mga ilang araw na ba hindi siya naka number 2? Matatlong araw na. Kaya lagi siyang umiiyak. Siguro gusto niyang ilabas, hindi niya malabas. Kaya bibigyan ko siya ng gamot na pampalambot ba. Kasi binigyan ng daddy niya kanina madaling araw, tapos sabi ng daddy niya, bago siya umalis kanina papuntang trabaho, sabi niya bigyan mo siya naman 9, past 9 na pala, ngayon ko lang naalala. Cheese? You want cheese? No, cheese is gone. Juice? You want juice? Yeah, There's no juice. that's gone. I'll get you juice. Bigyan ko siya ng apple juice. Nagbago ang isip ng panganay. Gusto na lang daw niya yogurt na lang. So, yun. Ikaw, poops ka na, gay. Okay. Sakit lagi mo dyan. Sakit siguro ang tiyan niya. Kagabi din yan siya, iyak na iyak. Yung tulog niya, hindi siya ganun ka dire-diretso. Dapat yan, patulog siya. Tapos gigising lang siya para kumain. Pero ngayon nangyayari, kain siya saglit, tapos iyak siya ng iyak. Kaya ginagawa, pinapahirapan niya yung kanyang daddy. Oo, pinakausap mo ako. Pinapahirapan niya yung kanyang daddy, iyak siya, tapos buhatin ng daddy niya, tapos ihele, tapos siya matulog siya balik. Tapos maya magigising na naman, so yun ang niya ngayon. Masaya na yan siya, basta makita ako. Yung bata na. Tapos nag-message yung nakilala ko na Pinay. Malapit lang dito sa amin, mga kabilang barangay lang. Punta daw siya dito. Kasi pasyal, na-miss na daw niya yung baby. Kasi may anak na siya, malaki na. Kaya punta daw siya, kasi namimiss na niya yung baby na to ba? Pupunta si tita. Kaya naantay ko, hindi pa ako nakabihis na nakapantulog. Sa 10:52 na mag-ready na naman ako ng tanghalian. Yung anak ko natulog na naman. Pagkatapos kong binihisan, iyak na naman siya ng iyak. Diyos ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sobrang stress ko ngayong araw. Kasi nga hindi siya naka number 2.
Kaya siguro ganun din siya. Sobrang ano niya ngayon, pakasuki niya ngayon. Ba't tayo magawa ganun talagang bata, no? Ngayon, pagluluto na naman ako talaga, marinate ko yung manok para i-air fryer ko na lang mamaya para sa panay. Yan na ang kalimutan halian. Tapos magluto lang ako ng kanin. Yung gulay, may gulay pa ako dyan. Kaso lang, ewan ko ba kung okay pa ba yan yung gulay yung niluto ko naman. So ngayon nung dumating yung kaibigan, kakilala ko na Pilipina, dito yung anak niya, iniwan niya yung panay niya na anak kasi may kukunin siyang gown kasi may model itong bata na ito, nagmo-model kasi itong bata na ito. Kaya kukunin niya yung yung gown na pina-repair niya, dyan lang naman sa ano tawag doon, sa shop, sa taas. Sabi niya, iwanan ko muna saglit kasi kukunin ko yung sige. Kalaro yung anak ko. Dito sila. Pauwi na yung asawa ko. Sabi ko sa kanya, umuwi ka na kasi stress na ako sa mga bata. Kasi sabi niya, oh, sige, uwi. Pauwi na ako. Magdala na lang ako ng gamit. Sabi niya. Kaya, pauwi na siya. Hindi na ako magluluto. Ay, Diyos ko. Stress. Buti yung pupunta yung kakilala ko dito. Medyo magaan-gaan yung aking pakiramdam. Kasi naglalaro yung panganay sa mga babae. Kaya, yan, ganyan ang buhay namin dito sa